32. Okay. So, Catherine, ikaw ang reporter? Si Ate Vanessa po. Vanessa. Sequelas po, ma'am. Sequelas. Okay. Okay, you can start, Vanessa. Wait lang po, ma'am. Hindi ko... Okay na po. Okay. Sige, sige. Wait lang po, ma'am. Delay po. Delay po. Delay. Wait lang po. Mahina po signal ko po. Wait lang. Good evening, everyone. My name is Maria Vanessa Sequelas, and I will tackle about the face-to-face modality in Self-Study 2. So, next po. Okay. Next slide. Delay po eh. Pero naka-next slide na siya sa akin. Wait lang. Siguro dahil dun sa ano. Ayan. What is face-to-face modality? Face-to-face modality is an instructional method and learning material that taught in person or group of students. Second, it ensures of better understanding and recollection of lesson content and give class to bond with one another. So, lahat naman po tayo nakaranas ng online class, di ba po? So, it is better po talaga para sa mga learners na maka face-to-face po or makausap po natin ng direct para po sa kanilang pagkatuto na alam po natin may mga estudyante po, malalaman po natin later na may mga estudyante po tayo or magiging estudyante natin na iba-iba po yung kanilang pagkatuto. Next po. Okay. Modality of learning. These are the modality of learning. Are the learning sensory channels or pathways through which individual can give, receive, and store more information. Sa pag-learn po pala natin or sa face-to-face po pala natin ay nakakakuha tayo ng mga information na akala natin yung mga bata ay hindi matututo or tinatawag natin na yung mga stock knowledge nila, doon lang po talaga nila iyon na-retain. So may iba't ibang klase po tayo ng mga learners. First is a visual learners. Sa visual learners po, sila po yung students who learn through seeing, and it has only 25 to 30% po na visual learners na nakakakuha po dito. Sa visual learners po, ay preferred po nila na gumamit ng mga images, graphics, colors, maps, para po sila ay makakapag-communicate, makakakuha ng mga ideas, at makakapag-isip ng mga iba-ibang ideas para po sila makapag-interact sa kanilang klase or sa teachers. So second po ay yung auditory learners. Sa auditory learners po, ito po yung mga estudyante na atin pong makakasalamuha through listening. Students that learns and understands through hearing, these are the students who responds well to the discussions of the teachers. Usually, auditory learners ay 25 to 30% na sila po yung mga auditory learners. So third po,
tactile or kinesthetic learners. So kinesthetic learners or tactile, feel and touch are instructed for them to learn. These learners will learn better if movements are involved. Students with tactile strengths will learn with manipulative like games. At sa 15% po sa kinesthetic or tactile learners ang nakakakuha po dito. So, balik po tayo sa visual. Sa visuals po, ang mga characteristics po ng mga learners na ating makikita sa kanila, sila po ay observant, concentrate, thoughts, wandering during lectures, sila po yung nagtatanong, use mind, pictures, or maps, or taking photos para po sila makukuha po nila yung lesson or learning po nila doon through images, pag nakikita po nila yung images. At sa auditory po naman, sila yung mga bata na nakikinig lang. Habang pinapakinggan nila ay nakaka-learn na po sila. Sa kinesthetic naman ay sila po yung may direct involvement. While they are learning, they are difficult to pay attention. Pero para pag direct po silang kinakausap, nakaka-learn naman po sila. So when you speak to your student or learners, you must be close to them. Ito po yung methods para ma-engage yung mga kinesthetic learners, games and projects, think, pair, and share, hands-on learning tools, para po sila habang nakikinig sila, may ginagawa sila, role-playing activities to reinforce information. And sa teacher po, pag nag-discuss siya sa mga tactile or kinesthetic learners, ito po ang kanilang strategies. Real-life example, explain things, exhibit examples or working models, and usually, para po sila ay makakuha ng learning. Next po. Importance of face-to-face learning. Ensures and give a better understanding. Teaches students to work in a teams, access more information. Students has the opportunity to connect with. So, importante po talaga na makapag face-to-face yung mga bata sa kanilang pag-aaral para maintindihan nila at ma-engage sila, encourage na rin sa kung paano sila matututo sa isang paaralan na sila lang, na kung paano sila, kagaya nga sabi kanina, yung mga routines sa paaralan. Iba yung routines ng teachers, iba din yung routines ng mga students. So, sa kanilang routines, sabi nga dito, makakuha sila ng opportunity to connect with. Sila ay makakasalamuha sa iba't ibang mga students na mga kaklase nila. Kaya importante po talaga na magkaroon tayo ng face-to-face learning para sa mga learners. Next. Ito po yung mga benefits para sa face-to-face learning or modality. Encourages and helps with social distraction, promotes collaborative learning, encourages critical thinking, teaches accountability and responsibilities. So if magpi-face-to-face learning po sila, yung harap-harapan, sa teachers po, sila po ay makaka-benefit nito. Sila ay makakakuha ng mga learnings na hindi po nila natutunan sa kanilang bahay o sa mga
sa labas po na kanilang mga kalaro. So, importante talaga na matututo ang bata sa harap-harapan para sila ay makinig talaga sa kung ano po ang kanilang itinuturo. Di ba may sinasabi po sila na ang teacher, sila yung second mother. Pero doon sila nakikinig sa teachers. Hindi sila nakikinig sa kanilang parents. Yung mga estudyante ko nga sa church namin, sinasabi ng parents na, teacher, sabihin mo naman sa anak ko na ganito, na ganito yung gagawin niya. Kasi pag ako ang nagsasabi sa kanya, hindi makikinig sa akin. Pero pag yung teacher daw yung ako mausap sa bata, medyo nakikinig yung bata. Pagkatapos nun, magtataka yung parents kung bakit nakinig yung bata sa teachers tapos sa magulang hindi. Kaya yung teachers, sinasabihan ng nanay na sabihan yung mga bata kung ano ang dapat gawin at kung dapat sila makinig sa kanilang mga magulang. So magkakaroon po sila ng mga responsibilities na alam mo yun, na hindi lang sa classroom nila, hindi lang sa bahay nila matututunan, kundi sa classroom. Marami po silang matututunan doon. And sana sabi dito, lack of distraction. Next po. Advantages. Ito naman po yung mga advantages pag tayo ay nag-face-to-face sa mga learners. First, able to concentrate or focus. Kasi pag nandito lang po sila sa bahay, hindi po sila makakapag-focus na naranasan naman po natin, kahit tayo naranasan natin ang mag-online class. So, di ba, sa bahay kasi tayo, pag nasa bahay tayo, hindi natin maiwasan na kung ano-ano ang gagawin natin sa, usually sa learners, pag computer or laptop yung gamit nila, hindi nila maiwasan na may iba silang gagawin. Yung parang nabuboard sila. Hindi sila makapag-focus doon sa itinuturo ng teacher through online. Second, more comfortable and learn easily in class situation. Madali silang matututo ng mga routines ng isang estudyante sa school. At magiging comfortable sila kasi may mga kaklase sila, may mga kausap sila about sa kanilang pinag-aaralan. Third, access more information. So, hindi lang mga games pag nasa online, hindi lang mga games ang kanilang matututunan, hindi lang puro panunood habang nag-aaral sila sa online. Kung hindi, pag nag-face-to-face sila, ay makakakuha din sila ng mga more learnings and informations about sa mga kaklase nila, about sa classroom nila, kung ano yung mga routines na rules and regulations pala, sorry. And then last, I gain understanding. So dito sila matututo sa mga itinuturo ng teacher, ng mga subjects na kanilang malalaman. So makakaroon sila ng understanding. Last. Next. Yan na yung last, Ate Van. Ha? Yan na yung last. Okay. So that's all po, ma'am. Para sa face-to-face modality. Thank you for listening.